Hi mga preni! Gusto niyo rin bang makapagluto ng masarap at malambot na espasol? Halina kayo, ituturo ko sa inyo ang version ko sa paggawa nito na siguradong magugustuhan niyo riyan. Ano yung pani from Panis Cookery? Sa kawali ay toast natin ang desiccated coconut until slightly brown. Ayan, set aside. Importanteng malaman nyo rin kung anong klase ang gagamitin natin. Magkaiba kasi ang rice flour at glutinous rice flour. At ito ang gamit natin, 2 pakete. I-toast din natin ang glutinous rice flour o malakit powder until light brown. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin na video hanggang dulo. Then magtabi tayo ng 1 4 cups dahil ito ay gagamitin natin mamaya. At sa kawali ay combine natin ang 1/2 kilogram of brown sugar and 9 cups of coconut milk na ito ay tama lang para sa reseping ito. Haluin natin and bring to a boil. Iset natin over medium heat at kapag kumukulo na, bawasan natin ang init at ilagay na natin ang toasted desiccated coconut. Ito yung magbibigay ng bango at kakaibang aroma sa ating espasol. Magdagdag ng 1 cup of brown sugar, i-adjust natin ang taste depende sa panlasa. I-stir natin to combined. Bawasan natin ang init, saka natin ilagay ang toasted glutinous rice flour. Utay-utay lang ang paglalagay mga preni ha, para ito ay madali nating haluin. Dahan-dahan lang at baka matapon. Lulutuin natin ito at hahaluin ng tuloy-tuloy hanggang sa wala na tayong nakikitang mga harina. Siyempre dapat matyaga tayong maghalo para naman makakain tayo ng espasol na sarili nating luto. Dahil talaga namang kapag homemade ay napakasarap talaga. Haluin natin ng mabuti hanggang sa maabot natin ang tamang consistency. At kapag ito ay lumagkit na at maluto na, gaya nito, third of the heat, lagyan natin ng reserved glutinous rice flour itong ating molder or container. Tapos ikalat lang natin para ma-occupy lahat ng space. Ilagay natin dito ang nilutong glutinous rice mixture. Ayan, at 2 baking pan ang malalagyan natin dahil madami itong mga preni. Then i-flatten natin ang surface ng mabuti para maging maganda ang resulta ng ating espasol. Then sprinkle natin with the remaining toasted glutinous rice flour dito sa ibabaw. Para masiguradong hindi ito didikit mamaya, dapat fully coated and let it cool. At kapag malamig na nga ay ililipat natin ito sa ating paghihiwaan. Gagamit ako dito ng chopping board mga preni na ito naman ay nilagyan ko ng cling wrap para hindi ito dumikit at malinis na din. Then baligtarin natin para ito ay ating mahiwa na riyan. Lagyan natin ng oil ang kutsilyong gagamitin para hindi ito dumikit sa mixture. Ayan, at ikat natin ito into desired size. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito, ay mga taga saan naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Shoutout po sa inyo at maraming salamat. Dito natin ilalagay ang ating hihiwain. O di ba mga preni, napakadali lang talagang sundan ng ating recipe. At naghiwa na rin ako ng mas maliit. Ayan. Ito na ang ating masarap at malambot na espasol na talagang magugustuhan nyo ito. At pwede rin itong pangnegosyo ha. Tingnan nyo naman ang texture mga preni. Malambot at hindi ito nadideform. At ito pa yung isang sample natin para kapag gagawa kayo at gagayahin nyo ito ay alam nyo rin kung na-perfect nyo din. Ayan, mukhang gami pero malambot ito. Ang sarap. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, try na rin. At kung hindi pa kayo nakapollow sa aking page, ay i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!